Sa gilid ng baryong napapalibutan ng palayan at lumang punong balete, nakatira si Mateo, isang sabongerong kilala sa buong bayan. Hindi siya mayaman, ngunit kilala ang pangalan niya sa mga sabungan mula umaga hanggang dapit hapon. Sa bawat linggo, umaasa siya sa panalo ng kanyang manok panabong upang may maipangtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Si Mateo ay may isang lumang kubo sa dulo ng baryo. Ang bubong nito ay pawid na butas-butas at ang dingding ay kawayan na may siwang. Ngunit sa kabila ng kahirapan, may iisang bagay siyang ipinagmamalaki, ang kanyang manok na si Dumarang. Isang matikas at matalim ang titig na tandang na tila may kakaibang talino. Marami ng laban ang napanalunan ni Dumarang at sa bawat tagumpay nito, umaangat ang pangalan ni Mateo sa mga sabonghero. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanyang reputasyon ay ang pagdami ng kanyang utang. Ang mga panalo ay hindi sapat upang takpan ng mga pagkatalo. Sa bawat panalo may 3 pagkatalo. Unti-unting lumubog si Mateo sa utang sa mga mayayamang sabungero at sa mga nagpapautang sa sabungan. Isang gabi, habang naglilinis siya ng sugat ni Dumarang matapos ang isang laban, may narinig siyang kaluskos sa likod ng kanyang kubo. Paglingon niya, may matandang babae na nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Ang babae ay nakasuot ng maitim na saya at tila walang anino sa lupa. "Magandang gabi, Mateo," sabi ng matanda. Napakunot ang noo ni Mateo. "Kilala mo ako?" "Lahat ng sabungero sa baryong ito ay kilala ko," tugon ng babae. "Narinig ko ang mga bulong ng iyong kapalaran. Gusto mo bang hindi na matalo kailanman?" Napahinto si Mateo. Ang tanong ay tumama sa kanyang puso na matagal nang naghihirap. "Sino ka?" Ngumiti ang matanda at ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim. "Isang tagapagbantay ng mga lihim. May kapalit ang lahat ng tagumpay." Tahimik na nakinig si Mateo. Ang alok ay tila tukso na hindi niya kayang tanggihan. "Inaalok ko sa iyo ang isang manok na hindi matatalo," sabi ng matanda. "Ngunit kapag kinuha mo ito, hindi ka na magiging katulad ng dati." Nanginginig ang kamay ni Mateo. "Ano ang kapalit?" "Ang iyong anyo kapag sumapit ang dilim," sagot ng matanda. "Magiging isa kang nilalang na kinatatakutan. Ngunit sa araw, ikaw pa rin si Mateo, ang sabungerong hindi matatalo." Napatras si Mateo, ngunit naalala niya ang gutom, ang utang, at ang pangungutya ng iba. Naalala niya ang mga gabing wala siyang makain at ang mga araw na walang laban. "Kung tatanggapin ko," mahinang sabi niya, "mananalo ba ako sa lahat ng laban?" Tumango ang matanda. "Walang talo, walang kapantay. Ang iyong manok ay magiging alamat." Napatingin si Mateo kay Dumarang. Mahal niya ang manok na iyon, ngunit alam niyang hindi na ito sapat. Ang tukso ng panalo ay mas malakas kaysa sa takot. "Pumapayag ako," bulong niya. Sa isang iglap, nagbago ang hangin. Ang mga dahon ay kumaluskos kahit walang hangin. Inabot ng matanda ang isang maliit na itlog na itim na parang uling. "Kapag napisa ito, alagaan mo. Ito ang magiging sandata mo," sabi niya. "Ngunit tandaan mo, ang gabi ay may sariling presyo." Pagkakuha ni Mateo sa itlog, nawala ang matanda na parang usok. Naiwan siya sa dilim, hawak ang itlog na tila may pulso. Lumipas ang mga araw. Napisa ang itlog at lumabas ang isang tandang nakakaiba ang anyo. Itim ang balahibo nito na tila sumisipsip ng liwanag. Ang mata nito ay mapula at ang tuka ay tila bakal. Tinawag niya itong Sombra. Sa unang laban, tinalo ni Sombra ang kalabang manok sa isang iglap. Sa ikalawang laban, ganon din. Sa ikatlo, walang nakapigil. Mula sa maliit na sabungan sa baryo hanggang sa malalaking derby sa Karatikbayan, walang talo si Sombra. Nagsimulang yumaman si Mateo. Nagkaroon siya ng bagong bahay, bagong damit at respeto ng mga tao. Ngunit kasabay ng pagyaman ay ang mga gabing hindi niya maipaliwanag.
Tuwing hating gabi, nakakaramdam siya ng kakaibang init sa katawan. Ang kanyang paningin ay lumilinaw sa dilim. Ang kanyang ngipin ay sumasakit na parang tumutubo. At ang kanyang anino ay tila gumagalaw ng hiwalay sa kanya. Isang gabi, nagising siya na wala sa kanyang higaan. Nasa labas siya ng bahay, nakatayo sa ilalim ng buwan. Ang kanyang mga kamay ay may bakas ng dugo. Sa malayo, may narinig siyang sigaw ng manok. At sa unang pagkakataon, naunawaan ni Mateo ang kapalit ng kanyang tagumpay. Ang sabongerong minsang naghahangad ng panalo ay nagsimulang maging isang nilalang ng gabi. Ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang lawak ng sumpa. Sa bawat laban na kanyang pinapanalunan, may bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting nawawala. At sa bawat pagsapit ng dilim, mas lumalakas ang nilalang sa loob niya. Isang aswang na may uhaw na hindi kayang punan ng kahit anong panalo. Dito nagsimula ang kwento ni Mateo, ang sabongerong hindi na matatalo, at ang lalaking unti-unting nagiging halimaw. Lumipas ang mga linggo mula nang mapisa ang itim na tandang na si Sombra. Sa bawat laban, patuloy ang walang humpay na panalo. Sa simula, tila biyaya ang lahat. Ang mga taong dati hindi man lang lumilingon kay Mateo ay ngayoy nakangiti at nag-aabot ng kamay. Ang mga mayayamang sabongero ay nag-aalok ng pakikipagkaibigan. Ang mga nagpapautang ay biglang naging magalang. Ngunit sa likod ng mga papuri at paggalang, may lumalalim na anino sa kanyang buhay. Tuwing gabi, kapag humihimbing ang baryo, hindi mapakali si Mateo. Hindi na siya nakakaramdam ng tunay na pagod. Sa halip, tila may lakas na dumadaloy sa kanyang katawan kapag sumasapit ang dilim. Lumilinaw ang kanyang paningin sa gitna ng gabi. Naririnig niya ang bawat kaluskos ng dahon, bawat huni ng ibon, bawat pagaspas ng pakpak ng mga manok sa malayo. Isang gabi, nagising siya na nakaupo sa harap ng kulungan ni Sombra. Hindi niya maalala kung paano siya napunta roon. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang mabigat na paghinga at ang amoy ng dugo sa hangin. Sa ilalim ng buwan, napansin niyang may isang patay na manok sa lupa. Hindi ito si Sombra. Isa itong ligaw na tandang na tila nilapa. Ang leeg nito ay may malalim na sugat at ang dugo ay halos naubos. Napatras si Mateo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari, ngunit puro blanko ang kanyang isip. Ang tanging natitira ay ang pakiramdam ng busog na busog siya kahit wala siyang maalalang kinain. Lumapit siya kay Sombra. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim na parang may sariling isip. Nang sandaling iyon, may naramdaman si Mateo na kakaibang ugnayan sa pagitan nila. Parang ang manok ay hindi lamang alaga, tila bahagi ng kanyang sarili. Sa sumunod na mga araw, mas lumala ang kanyang kalagayan. Sa umaga, normal ang lahat. Siya si Mateo na sabongerong laging panalo. Ngunit pagdating ng gabi, may kakaibang pagbabago. Nagiging matalas ang kanyang pangamoy. Nararamdaman niya ang pintig ng mga hayop sa paligid. At higit sa lahat, may uhaw na unti-unting lumalakas. Hindi uhaw sa tubig, kundi uhaw sa dugo. Sinubukan niyang pigilan ang sarili. Isang gabi, itinali niya ang kanyang mga kamay sa poste ng bahay. Inisip niyang baka sa ganoong paraan ay hindi siya makalabas. Ngunit nang magising siya kinabukasan, nakahiga siya sa lupa sa likod ng bahay. Ang tali ay punit, at sa kanyang mga kuko ay may bakas ng lupa at dugo. Sa baryo, nagsimulang kumalat ang balita. May mga manok na nawawala. May mga hayop na natatagpo ang patay at tuyot ang dugo. May mga nakaririnig ng anino na gumagalaw sa bubong tuwing hating gabi. Nagsimula ang bulong tungkol sa aswang. Si Mateo ay tahimik lamang na nakikinig sa mga usapan sa sabungan. Hindi siya nagsasalita.
Ngunit sa tuwing naririnig niya ang salitang iyon, may malamig na takot na dumadaloy sa kanyang katawan. Isang hapon, lumapit sa kanya ang isang matandang sabonghero na matagal nang hindi sumasabak sa laban. "Mateo," sabi ng matanda, "mag-ingat ka." "Bakit po?" tanong ni Mateo. "Hindi normal ang sunod-sunod mong panalo," sagot nito. "At may nararamdaman akong kakaiba sa iyo. Ang manok mo, hindi pangkaraniwan." Natahimik si Mateo. Hindi niya alam kung paano sasagot. "May mga bagay na may kapalit," dagdag ng matanda. "Kung ano man ang tinanggap mo, siguraduhin mong kaya mong panindigan ang presyo." Umalis ang matanda na may mabigat na tingin. Naiwan si Mateo na mas lalong nababalot ng pangamba. Ang gabing iyon, mas malakas ang pagbabago. Pakiramdam niya ay nag-aalab ang kanyang dugo. Ang kanyang mga ngipin ay tila humahaba. Ang kanyang mga kuko ay nagiging matulis. Sa salamin, nakita niya ang sarili at sa isang iglap, tila hindi na siya ang taong kilala niya. Ang kanyang mga mata ay nagkulay pula. Napayuko siya sa takot. Sinubukan niyang lumabas ng bahay upang huminga ng sariwang hangin. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa lupa, may naramdaman siyang matinding gutom. Sa malayo, may narinig siyang tilaok ng manok. Hindi niya namalayang tumakbo siya papunta roon. Kinabukasan, may natagpuang patay na tandang sa gilid ng baryo. Walang dugo. Walang bakas kung sino ang may gawa. Si Mateo ay nagising sa kanyang higaan, nanginginig at pawisan. Hindi niya maalala ang lahat, ngunit alam niya sa sarili niya ang katotohanan. Ang panalo sa sabungan ay hindi na lamang laro. Ito'y naging sumpa. At sa bawat gabing lumilipas, mas lumalapit siya sa anyong kinatatakutan ng lahat. Ang sabungerong si Mateo ay hindi na lamang tao. Unti-unti, siya ay nagiging aswang. Hindi na mapakali si Mateo sa tuwing sumasapit ang dapit hapon. Kapag humahaba ang anino ng mga puno at lumalamig ang hangin, may kung anong kaba na gumagapang sa kanyang dibdib. Sa araw, tila normal ang lahat. Nasa sabungan siya, tahimik na nakaupo sa gilid, hawak ang lubid ni Sombra. Patuloy pa rin ang kanyang panalo. Patuloy ang pagdagsa ng pera at paggalang. Ngunit sa gabi, unti-unting nagbabago ang kanyang mundo. Isang umaga, nagising siya na mas mabigat ang pakiramdam kaysa dati. Parang may kulang o may nawala sa kanyang pagkatao. Sa likod ng kanyang bahay, may natagpuan siyang bakas ng paa sa lupa. Hindi iyon karaniwang bakas. Malalim, tila mas mabigat kaysa sa kayang gawin ng isang tao. At sa dulo ng mga bakas, may patay na aso, tuyot ang dugo, nakahandusay sa damuhan. Napaupo si Mateo sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na niya kayang ipagkaila sa sarili ang nangyayari. Hindi na lamang ito masamang panaginip o pagod ng katawan. May ibang nilalang na gumagalaw sa kanyang katawan kapag sumasapit ang dilim. Sinubukan niyang umiwas sa sabungan sa loob ng ilang araw. Ngunit dumating ang isang malaking derby sa Karatig Bayan at alam niyang hindi niya kayang palampasin iyon. Malaki ang pustahan, malaki ang premyo. At higit sa lahat, inaasahan ng lahat ang panibagong panalo ni Sombra. Pagdating niya sa sabungan, napansin niyang iba ang tingin ng mga tao. Hindi na lamang paghanga ang nakikita niya. May halong takot, may bulong-bulungan sa likod. "May kakaiba sa kanya," sabi ng isa. "Hindi normal ang manok niya," sagot ng isa pa. Hindi pinansin ni Mateo ang mga iyon. Pumasok siya sa arena na parang walang naririnig. Sa laban, tulad ng dati, mabilis na nanalo si Sombra. Walang kahirap-hirap. Parang alam nito ang bawat galaw ng kalaban bago pa man mangyari. Ngunit habang pinapalakpakan siya ng mga tao, may naramdaman siyang malamig na presensya sa likod. Paglingon niya, nakita niya ang isang pamilyar na anyo sa gilid ng sabungan. Ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng itlog. Nakatayo ito sa lilim, tahimik na nakatingin.
Hindi siya makalapit. Nang kumurap siya, bigla itong nawala. Pag-uwi niya sa bahay, mas mabigat ang pakiramdam. Naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa bawat hakbang, tila may aninong hindi niya makita ngunit naroon. Nang pumasok siya sa bahay, agad niyang sinara ang pinto at bintana. Naupo siya sa sulok, hawak ang ulo. Ano ang nangyayari sa akin? Bulong niya. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahina at mabigat niyang paghinga ang maririnig. Nang sumapit ang hating gabi, nagsimula na naman ang pagbabago. Ang kanyang mga buto ay tila sumasakit. Ang kanyang balat ay nag-iinit. Sa salamin, nakita niyang nagbabago ang kanyang mukha. Hindi na ganoon kalinaw ang anyo ng tao. Mas matalim ang kanyang mga mata. Mas maitim ang paligid ng kanyang balat. Lumabas siya ng bahay nang hindi namamalayan. Parang may humihila sa kanya palabas. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanyang katawan ay nag-aalab. Sa likod ng baryo, sa may punong balete, naramdaman niya ang presensya ng matandang babae. Hindi mo na kayang takasan, sabi ng tinig sa dilim. Bakit mo ginawa ito sa akin? Sigaw ni Mateo. Unti-unting lumitaw ang matanda. Ikaw ang pumayag. Mahinahon nitong sagot. Bawat panalo ay may katumbas. Bawat tagumpay ay may kapalit. Paano ko ito ihihinto? Tanong ni Mateo, halos mapaluhod. Hindi mo na maihihinto, sagot ng matanda. Ngunit maaari mo itong kontrolin. Kung malakas ang loob mo. Tahimik si Mateo. Ano ang kailangan kong gawin? Pakainin ng uhaw bago ito ang kumain sa iyo, sabi ng matanda. Kung hindi mo ito haharapin, tuluyan kang magiging nilalang ng gabi. Nawala muli ang matanda na parang hangin. Naiwan si Mateo sa ilalim ng puno, nanginginig. Ramdam niya ang gutom na unti-unting lumalakas. Ngunit sa pagkakataong iyon, may bahagyang malinaw sa kanyang isip. Kailangan niyang labanan ng sumpa. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, mas lumalakas ang nilalang sa loob niya. Mas mahirap pigilan, mas mahirap itago. At sa baryo, nagsimula ng maghigpit ang takot. May mga nawawalang hayop. May mga taong nagsasara ng bintana bago maghating gabi. May mga dasal na binubulong sa dilim. Hindi pa nila alam kung sino ang pinagmumulan ng lahat. Hindi pa nila alam na ang sabongerong hinahangaan nila sa araw ay ang aninong kinatatakutan nila sa gabi. At si Mateo, sa gitna ng panalo at sumpa, ay unti-unting nalulunod sa sariling kapalaran. Lumipas ang mga araw na tila mas mabigat kaysa dati. Sa baryo, ramdam na ang takot ng mga tao. Mas maaga silang nagsasara ng mga bintana. Mas tahimik ang mga gabi. Ang dating masiglang huni ng mga manok at aso ay napalitan ng kaba at pag-iingat. Si Mateo ay patuloy na lumalabas sa araw upang ipakita na normal pa rin ang lahat. Sa sapungan, hindi pa rin natatalo si Sombra. Lalong lumalaki ang kanyang kita. Lalong dumarami ang pumupusta sa kanya. Ngunit sa likod ng bawat panalo, mas mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa tuwing pumapalakpak ang mga tao, may kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang ang bawat tagumpay ay may katumbas na gabi ng pagdurusa. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang may dalawang lalaking nag-uusap sa tapat ng tindahan. Nang makita siya, bigla silang tumahimik. Hindi na bago iyon. Ilang araw na rin niyang nararamdaman ang kakaibang tingin ng mga tao. Pagdaan niya, narinig niya ang pabulong na usapan. Siya na kaya? Sabi ng isa. Huwag kang magsalita ng ganyan, sagot ng isa pa. Wala tayong patunay. Hindi na niya pinansin, ngunit malinaw sa kanya ang ibig sabihin. Unti-unti na siyang nagiging sentro ng hinala. Sa gabing iyon, sinubukan niyang manatiling gising. Ayaw na niyang magising sa umaga na may dugo sa kamay. Umupo siya sa sahig. Hawak ang isang rosaryo na matagal nang nakasabit sa dingding. Hindi siya sanay magdasal. Ngunit sa pagkakataong iyon,
Wala na siyang ibang malapitan. Tahimik ang paligid. Ang ilaw ng lampara ay kumikislap sa hangin. Si Sombra ay nasa kulungan, nakapikit ngunit tila gising sa lahat ng nangyayari. Habang tumatagal ang gabi, mas lumalakas ang kakaibang init sa kanyang katawan. Parang may apoy na kumakalat sa kanyang ugat. Humigpit ang kanyang hawak sa rosaryo. Pinilit niyang manatiling kalmado. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, naramdaman niya ang biglang pagbigat ng hangin. Ang kanyang pandinig ay naging matalas. Naririnig niya ang mga yabag sa labas. May mga taong naglalakad sa paligid ng kanyang bahay. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa siwang ng bintana. Sa dilim, may ilang lalaking may dalang sulo. Tahimik silang nagmamasid sa kanyang bahay. Napaatras si Mateo. Alam niyang may mga naghihinala na. Nanatili siyang tahimik. Pinilit niyang huwag lumabas. Ngunit habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang uhaw sa loob niya. Parang may nilalang na nagmamakaawa na pakawalan. Napapikit siya. Huminga ng malalim. Sa labas, narinig niya ang tilaok ng manok mula sa malayong bakuran. Sa isang iglap, parang nawala ang kanyang kontrol. Ang kanyang mga paa ay gumalaw ng kusa. Ang kanyang katawan ay tumayo at naglakad papunta sa pinto. Pinilit niyang huminto. Pinilit niyang bumalik sa loob. Ngunit may kung anong mas malakas sa kanya. Nang marating niya ang pinto, bigla siyang napahinto. Sa harap niya, sa labas ng bahay, may aninong nakatayo. Hindi ito ang mga lalaking may sulo. Isang pamilyar na anyo ang nakatayo sa dilim. Ang matandang babae. Mas lalong lalala kung pipigilan mo, mahinang sabi nito. Hindi ko na kaya, bulong ni Mateo. Ayoko nang manakit. Ang sumpa ay hindi basta mawawala, sagot ng matanda. Ngunit may paraan upang hindi mo tuluyang mawala ang sarili mo. Tumingin si Mateo. Ano ang paraan? Kontrol, sabi ng matanda. Kung hindi mo matutunang kontrolin ang uhaw, ikaw ang kokontrolin nito. At kapag dumating ang panahong iyon, hindi ka na babalik. Tahimik si Mateo. Ramdam niya ang gutom na kumakagat sa kanyang dibdib. Paano ko makokontrol? Tanong niya. May mga bagay na kailangang isakripisyo, sagot ng matanda. Hindi lahat ng panalo ay dapat mong kunin. Hindi lahat ng gabi ay dapat mong sundan ang tawag ng uhaw. Unti-unting nawala ang matanda. Naiwan si Mateo na nag-iisa sa dilim. Sa loob ng bahay, umupo siya sa sahig. Pinilit niyang manatili roon hanggang sumikat ang araw. Pinilit niyang labanan ang gutom. Pinilit niyang manatiling tao. Kinabukasan, may balitang kumalat sa baryo. May isa na namang hayop ang natagpuang patay sa may kakahuyan. Ngunit hindi na ito malapit sa bahay ni Mateo. Mas malayo. Parang may ibang direksyon ang nilalang. Nakahinga siya ng bahagya. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may kaunting kontrol siya. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Sa sabungan, may dumating na bagong sabungero mula sa malayong bayan. May dala itong manok na sinasabing hindi pa natatalo. Ang buong baryo ay naghintay sa magiging laban nila ni Mateo. Sa araw ng derby, nagsiksika ng mga tao. Mata sa mata ang dalawang sabongero. Mata sa mata ang dalawang manok. Nang magsimula ang laban, mabilis ang naging galao. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang kakaibang takot. Parang may kapantay si Sombra. At sa gitna ng laban, biglang nagdilim ang kanyang paningin. May kung anong sumiklab sa loob niya. Isang galit, isang gutom, isang puwersang hindi niya mapigilan. Sa isang iglap, nanalo si Sombra. Ngunit hindi na iyon simpleng panalo. Parang may kakaibang lakas na sumabog sa arena. Tahimik ang mga tao. May takot sa kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na mas lumalalim ang sumpa. Hindi na lamang ito tungkol sa gabi. Unti-unti, tinadala niya ang dilim kahit sa araw. Lalong bumigat ang hangin sa baryo matapos ang huling derby. Hindi lamang dahil sa kakaibang panalo ni Mateo,
kundi dahil sa pakiramdam ng mga taong nakasaksi. May mga nakapansin sa sandaling nagdilim ang kanyang mga mata. May mga nakaramdam ng lamig na tila hindi pangkaraniwan. Sa kabila nito, walang nagsalita ng direkta. Sa baryo, madalas ang bulong ay mas malakas kaysa sa sigaw. Ngunit si Mateo ay hindi nabulag sa mga tingin. Alam niyang unti-unti na siyang kinatatakutan. Sa kanyang bahay, mas madalas na siyang magkulong. Hindi na siya halos lumalabas kapag hindi kinakailangan. Si Sombra ay nananatiling tahimik sa kulungan, ngunit ang presensya nito ay tila mas mabigat kaysa dati. Tuwing magtatapat ang kanilang mga mata, may pakiramdam si Mateo na parang may sinasabi ang manok. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag ngunit nauunawaan niya sa loob. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sahig, naramdaman niya ang biglang pag-init ng kanyang katawan. Hindi pa man sumasapit ang hating gabi, naroon na ang pagbabago. Mas maaga kaysa dati, mas malakas. Pinilit niyang tumayo at lumabas ng bahay upang maglakad. Naisip niyang baka makatulong ang malamig na hangin, ngunit sa bawat hakbang, mas lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Mas tumatalas ang kanyang pandinig. Mas nagiging malinaw ang bawat tunog sa paligid. Sa malayo, may narinig siyang iyak ng isang alagang kambing. Isang mahina ngunit malinaw na tunog. Bigla, may gutom na sumiklab sa kanyang dibdib. Mas malakas kaysa sa mga nakaraang gabi. Napahinto siya sa gitna ng daan. Pinilit niyang huminga ng malalim. Pinilit niyang alalahanin kung sino siya. Pinilit niyang pigilan ang sarili. Ngunit sa isang iglap, tila may nagdilim sa kanyang isip. Kinabukasan, nagising siya sa gilid ng kakahuyan. Ang kanyang mga kamay ay may bakas ng dugo. Ang kanyang damit ay may bahid ng putik. Nang tumayo siya, ramdam niya ang pagod at bigat sa kanyang katawan. Sa harap niya, may bakas ng kalbaryo. Isang patay na kambing ang nakahandusay sa lupa, tuyot ang dugo. Napaluhod si Mateo. Hindi na niya kailangang isipin pa kung ano ang nangyari. Hindi ko na mapigilan. Bulong niya. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay malamig. At sa gitna ng kakahuyan, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. May presensya na nagmamasid. Paglingon niya, nakita niya ang matandang babae na nakatayo sa likod ng punong kahoy. Tahimik, ngunit malinaw ang titig. Lumalala, sabi nito. Hindi ko na kaya, sagot ni Mateo, halos pabulong. Bawat gabi mas lumalakas. Bawat gabi mas nawawala ako. Lumapit ang matanda. Ang sumpa ay kumakapit sa iyo dahil patuloy mong pinapakain ang ugat nito. Paano ko ihihinto? Tanong ni Mateo. Ayoko nang makasakit. Hindi sapat ang pagnanais na huminto. Sagot ng matanda. Kailangan mong harapin ang pinagmulan. Ang manok na tinanggap mo ay hindi lamang sandata. Ito ang tulay. Napatingin si Mateo. Ibig mong sabihin, si Sombra? Tumango ang matanda. Habang patuloy ang panalo nito, lalong lalakas ang sumpa. Bawat laban ay nagpapalalim sa ugnayan ninyo. Nanlamig si Mateo. Ano ang dapat kong gawin? Matagal na tumahimik ang matanda bago sumagot. Darating ang oras na kailangan mong pumili, panalo o kalayaan, kapangyarihan o pagkatao. Hindi na siya nakapagsalita. Sa loob niya, alam niyang darating ang sandaling iyon, ngunit hindi niya alam kung kaya niyang bitawan ang lahat ng pinaghirapan niya. Pagbalik niya sa baryo, may mga taong nagkakagulo sa gitna ng daan. May nawawalang kambing. May bakas ng dugo sa kakahuyan. Ang mga tao ay nag-uusap ng may halong takot at galit. Tahimik na dumaan si Mateo. Hindi siya makatingin sa kanila. Hindi niya kayang harapin ang kanilang mga mata. Sa kanyang bahay, umupo siya sa harap ng kulungan ni Sombra. Tahimik ang manok, ngunit ang mga mata nito ay tila nagliliwanag sa dilim. Hanggang kailan ito? Bulong ni Mateo. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob niya may malinaw na sagot.
hanggang hindi siya pumipili. At habang tumatagal, mas lumalakas ang sumpa. Mas lumalalim ang uhaw. Mas mahirap pigilan ang dilim. Sa baryo, nagsimula ng magbantay ang mga tao sa gabi. May mga lalaking may dalang sulo. May mga nagdarasal sa loob ng bahay. May mga naghahanda kung sakaling makaharap ang nilalang na kinatatakutan nila. Hindi pa nila alam kung sino ang kanilang hinahanap. Ngunit malapit na nilang malaman. At si Mateo, sa gitna ng kanyang pakikibaka, ay nararamdaman na ang sandaling iyon ay papalapit na. Ang sandaling hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Ang sandaling kailangan niyang pumili kung sino siya sa dilim. Mas naging mabigat ang bawat gabi para kay Mateo. Hindi na sapat ang pag-upo lamang sa loob ng bahay upang pigilan ang sarili. Kahit sa liwanag ng araw, may pakiramdam siyang parang may aninong sumusunod sa kanya. Ang mga tao sa baryo ay mas maingat na rin. May mga nagbabantay sa gabi, may mga nagsisindi ng ilaw hanggang madaling araw, at may mga naglalagay ng mga panangga sa kanilang pintuan. Si Mateo ay nagpatuloy sa paglabas sa sabungan, ngunit mas kaunti na ang kanyang mga laban. Ramdam niya ang bawat titig. Ramdam niya ang pagdududa. Ngunit sa tuwing inilalaban niya si Sombra, nananalo pa rin ito. Walang pumapantay, walang nakakatapat. At sa bawat panalo, mas nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang maliit na tandang. "Kuya Mateo," sabi ng bata, "tuturuan mo ba ako mag-alaga ng manok na panabong balang araw?" Napatingin si Mateo sa bata. May inosente itong ngiti. Sa sandaling iyon, may kirot na dumaan sa kanyang dibdib. Naalala niya ang sarili noong bata pa siya. Puno ng pangarap, walang bahid ng dilim. "Mag-aral ka muna," mahinang sagot niya. Hindi lahat ng laban ay maganda. Hindi na niya hinintay ang tugon. Naglakad siya palayo. Mabigat ang pakiramdam. Pagdating ng gabi, ramdam na naman niya ang pagbabago. Mas maaga kaysa dati. Mas malakas. Parang may kumakalabit sa loob ng kanyang dibdib. Parang may nilalang na gustong makawala. Sinubukan niyang itali ang sarili sa poste ng bahay. Gumamit siya ng makapal na lubid. Umupo siya sa sahig at hinintay ang paglipas ng oras. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, nagsimula ang sakit. Parang may apoy sa kanyang dugo. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Pinilit niyang manatili sa sarili. Sa labas, may narinig siyang mga yabag. May mga taong nagbabantay sa paligid ng baryo. May mga lalaking may dalang sulo at sibat. Narinig niya ang kanilang bulong. Kailangan nating makita kung ano ang gumagala sa gabi. Kung makikita natin, hindi natin palalagpasin. Nanginginig si Mateo. Alam niyang kapag nakita siya ng mga ito sa kalagayan niyang iyon, wala nang paliwanag na tatanggapin ng baryo. Pinikit niya ang mata. Pinilit niyang labanan ang gutom. Pinilit niyang pigilan ang sarili. Ngunit sa isang iglap, may kung anong pumutok sa loob niya. Naramdaman niya ang pagkapunit ng lubid. Naramdaman niya ang paglabas ng kanyang katawan sa pinto. Parang may ibang puwersang kumokontrol sa kanya. Parang may aninong tuluyang nakalaya. Sa dilim ng gabi, gumalaw siya ng mabilis sa likod ng mga bahay. Tahimik, walang tunog. Naririnig niya ang bawat tibok ng puso ng mga hayop sa paligid. Nararamdaman niya ang bawat hininga. Sa malayo, may narinig siyang sigaw ng isang manok. At sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagpipigil. Kinabukasan, nagising si Mateo sa tabi ng isang bakuran. May patay na tandang sa lupa. Ang dugo nito ay halos wala na. Nanginginig siya habang tumayo. Sa malayo, may narinig siyang mga sigaw ng tao. May nakakita sa nangyari. May mga lalaking paparating. Mabilis siyang naglakad palayo. Tinakpan ang kanyang kamay. Ngunit sa daan, may isang matandang lalaki ang tumingin sa kanya. Ang albularyo ng baryo.
Nagkatitigan sila. Hindi nagsalita ang matanda, ngunit sa mga mata nito, malinaw na pagkaunawa. Mateo, mahinang sabi nito, hindi ka naligtas sa sarili mo. Hindi na sumagot si Mateo. Tumalikod siya at naglakad pa uwi. Sa kanyang bahay, umupo siya sa sahig, pagod at wasak. Hindi na niya alam kung hanggang kailan niya ito matitiis. Hindi na niya alam kung may paraan pa upang bumalik sa dati. Sa labas, nagsimulang magtipo ng mga tao. May galit sa kanilang mga tinig. May takot sa kanilang mga mata. May mga nagsasabing nakita na nila ang nilalang. May mga nagsasabing malapit lang ito. At sa gitna ng lahat, alam ni Mateo ang katotohanan. Malapit na ang gabing wala ng takas. Malapit na ang sandaling hindi na niya kayang itago kung sino siya sa dilim. Hindi na maikakaila ang takot sa baryo. Sa bawat umaga, may bagong kwento ng nawawalang hayop o bakas ng dugo sa lupa. Ang dating tahimik na komunidad ay naging lugar ng pag-iingat at hinala. May mga lalaking nagbabantay sa gabi. May mga babaeng nagdarasal sa loob ng bahay at may mga batang hindi na pinapayagang lumabas kapag papalubog na ang araw. Si Mateo ay mas naging mailap. Hindi na siya madalas makita sa sabungan. Kapag lumalabas man siya, mabilis ang kanyang hakbang at laging nakayuko ang ulo. Ramdam niya ang mga tingin. Ramdam niya ang mga bulong na humahabol sa kanyang likod. Sa kanyang bahay, mas pinili niyang manatili sa loob. Ngunit kahit doon, hindi siya mapalagay. Ang bawat tunog ng hangin sa bubong ay tila banta. Ang bawat kaluskos ng dahon ay tila tawag. Isang hapon, may kumatok sa kanyang pinto. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. Nang buksan niya, bumungad ang albularyo ng baryo. Tahimik ang matanda, ngunit seryoso ang titig. Mateo, sabi nito, kailangan nating mag-usap. Hindi agad sumagot si Mateo. Ngunit sa huli, tumango siya at pinapasok ang matanda. Umupo sila sa harap ng mesa. Ilang sandali silang nanahimik. Tanging ang mahinang huni ng hangin ang maririnig. May kakaibang nangyayari sa baryo, sabi ng albularyo. At alam kong may kinalaman ka. Napayuko si Mateo. Hindi na siya nagtangka pang magsinungaling. Hindi ko ginusto ito, mahinang sagot niya. May tinanggap akong alok, kapalit ng panalo. Ngayon, hindi ko na mapigilan. Tahimik na nakinig ang matanda. Ang mga sumpa ay may ugat. At kung may ugat, may paraan upang harapin. Tumingin si Mateo. May paraan pa ba? Hindi madali, sagot ng matanda. At may kapalit. Ngunit kung patuloy itong lalala, hindi lamang ikaw ang mawawala. Pati ang baryo. Mabigat ang katahimikan. Sa labas, may narinig silang mga yabag. May mga taong naglalakad sa paligid ng bahay. May mga bulong. May mga boses na puno ng galit. May naghahanap, sabi ng albularyo. May nakakita sa anino kagabi. Nanginginig si Mateo. Ano ang gagawin ko? Kailangan mong magpakatatag, sagot ng matanda. Kung dumating ang sandali, huwag kang lalaban sa mga tao. Kung lalaban ka, tuluyan kang mawawala sa sarili. Hindi pa man sila nakapagsasalita muli, may malakas na katok sa pinto. Mateo, lumabas ka. Sigaw ng isang lalaki. Napatayo si Mateo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Sa labas, may mga lalaking may dalang sulo at kahoy. Hindi sila nagngangalit, ngunit halatang handa. Pumaling siya sa albularyo. Hindi ko alam kung kaya ko. Kung hindi mo haharapin, mas lalala, sagot ng matanda. Huminga ng malalim si Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at binuksan iyon. Sa labas, may 5 lalaki. Kabilang sa kanila ang kapitan ng baryo. Mateo, sabi ng kapitan, may mga nangyayari sa gabi. May mga nakakita ng anino malapit sa bahay mo. Kailangan naming malaman ang totoo. Tahimik si Mateo. Ramdam niya ang bigat ng sandali. Wala akong masasabi. Mahinang tugon niya.
Nagkatinginan ng mga lalaki. Hindi sila kumbinsido, ngunit wala rin silang patunay. Mag-iingat ka, sabi ng kapitan. Kung may nalaman kami, babalik kami. Umalis ang mga lalaki, ngunit ramdam ni Mateo na hindi iyon ang huli. Nang sumapit ang gabi, mas mabigat ang pakiramdam. Alam niyang may mga nagbabantay. Alam niyang may mga matang nakamasid sa dilim. Sa loob ng bahay, umupo siya sa sahig. Pilit na pinipigil ang sarili. Ngunit habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang pagbabago. Mas mainit ang kanyang dugo. Mas matalim ang kanyang pandinig. Sa labas, may narinig siyang mga yabag. May mga taong nagbabantay. May mga matang naghihintay na makita ang nilalang. Pinikit niya ang mata. Pinilit niyang manatili. Ngunit sa sandaling iyon, may malakas na alon ng gutom na dumaan sa kanyang katawan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang dalawang puwersa sa loob niya. Ang taong gustong manatiling tao at ang nilalang na gustong kumawala. Sa labas, naghihintay ang baryo. Sa loob, naglalaban ang kanyang pagkatao. At sa gabing iyon, malinaw kay Mateo na hindi na magtatagal ang lihim. Malapit na siyang harapin ng mga matang matagal nang nagmamasid. Malapit na siyang pumili kung sino ang mananaig sa kanyang kalooban. Dumating ang gabi na tila mas mabigat kaysa sa lahat ng nagdaan. Sa baryo, halos walang natulog. May mga nagbantay sa kalsada, may mga nag-ipon ng sulo, at may mga naghihintay sa anumang kilos na magbubunyag sa nilalang na kinatatakutan nila. Si Mateo ay nakaupo sa loob ng kanyang bahay, hawak ang ulo. Ramdam niya ang papalapit na pagbabago. Hindi na ito tulad ng dati na unti-unti. Ngayong gabi, parang may malakas na alon na dumarating. Mas maaga, mas matindi. Naririnig niya ang mga yabag sa labas. May mga taong umiikot sa paligid ng kanyang bahay. May mga bulong na puno ng hinala. Dito natin nakita ang anino kagabi. Maghintay tayo hanggang hating gabi. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay sombra sa kulungan. Tahimik ang manok, ngunit ang mga mata nito ay tila kumikislap sa dilim. Parang alam nito ang mangyayari. Hindi ko na kayang itago, bulong ni Mateo. Huminga siya ng malalim. Sinubukan niyang manatiling gising at kontrolado. Ngunit habang papalapit ang hating gabi, mas lumalakas ang init sa kanyang katawan. Parang may apoy na sumisiklab sa kanyang dugo. Ang kanyang paningin ay nagiging matalas. Ang kanyang pandinig ay lumalalim. Sa labas, mas dumami ang mga tao. May mga lalaking may sulo at pamalo. May mga matang nakatingin sa kanyang bahay. May mga naghihintay. Nang sumapit ang hating gabi, biglang bumigat ang hangin. Parang may dumaan na malamig na alon sa buong baryo. Sa loob ng bahay, napahawak si Mateo sa mesa. Naramdaman niya ang pagbabago. Ang pag-init ng kanyang balat, ang pagbilis ng tibok ng puso, ang gutom na hindi mapigilan. Pinilit niyang manatili. Pinilit niyang huwag gumalaw. Ngunit sa isang iglap, parang may pumutok sa loob niya. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa gilid. Narinig niya ang bawat tibok ng puso ng mga tao sa labas. Narinig niya ang huni ng mga manok sa malayo. Narinig niya ang dugo na dumadaloy sa mga hayop. Napahawak siya sa ulo. Hindi ngayon. Ngunit hindi na siya nakontrol. Sa labas, may isang lalaki ang sumigaw. May gumalaw sa loob. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas si Mateo, nakatungo. Ang ilaw ng mga sulo ay tumama sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, napansin ng mga tao ang kakaiba. Ang pamumutla ng kanyang balat, ang pamumula ng kanyang mata, ang kakaibang anyo ng kanyang tindig. Nagkatinginan ng mga tao. Mateo? Tanong ng kapitan. Hindi agad sumagot si Mateo. Dahan-dahan siyang tumingala. Sa kanyang mga mata, may pakikibaka, may takot, may galit, may gutom. Lumayo kayo, mahinang sabi niya.
Umalis kayo habang kaya ko pa. Nagkagulo ang mga tao. May mga umatras. May mga nagtaas ng sulo. Siya nga, bulong ng isa. Siya ang anino. Humakbang ang kapitan. Mateo, kung may problema ka, tulungan ka namin. Ngunit sa sandaling iyon, mas lumakas ang pagbabago. Napapikit si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Sa isang iglap, naramdaman niyang mawawala na ang kanyang kontrol. Sumigaw siya, "Lumayo kayo!" Ang kanyang tinig ay hindi na tulad ng dati. Mas malalim, mas mabigat. Nagkagulo ang mga tao. May mga tumakbo palayo. May mga naiwan, nanginginig. Ngunit bago pa tuluyang mangyari ang pinakakinatatakutan, biglang may lumapit sa gilid ng liwanag. Ang albularyo. "Mateo!" sigaw nito. "Makinig ka sa akin." Napatingin si Mateo. Sa gitna ng dilim ng kanyang paningin, narinig niya ang tinig ng matanda. "Hindi ka pa tuluyang nawawala," sabi ng albularyo. "Labanan mo. Huwag mong hayaang ang dilim ang pumili para sa iyo." Nanginginig si Mateo. Ramdam niya ang dalawang puwersa sa loob niya. Ang nilalang na gustong kumawala at ang taong gustong manatili. Sa harap ng buong baryo, sa gitna ng ilaw ng mga sulo, naganap ang pakikibaka sa kanyang loob. Sa pagkakataong iyon, hindi pa siya tuluyang nagbago. Ngunit malinaw sa lahat na may kakaiba. Walang nakapagsalita. Walang lumapit. Unti-unting umatras ang mga tao. May takot sa kanilang mga mata. Si Mateo ay nanatiling nakatayo sa gitna, hinihingal, nanginginig, at halos mawalan ng lakas. Alam niyang nakita na nila. Alam niyang wala ng lihim. At sa gabing iyon, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang sumpa. Ang yugto kung saan hindi na siya nag-iisa sa kaalaman ng katotohanan. Alam na ng baryo. At sa mga susunod na gabi, hindi na lamang siya ang maglalaban sa dilim. Kasama na ang mga matang handang humusga sa kanya. Matapos ang gabing nabunyag ang lihim, nagiba ang baryo. Walang nagsabi ng direkta, ngunit malinaw sa lahat ang nangyari. May mga hindi na lumalabas kapag nakikita si Mateo sa kalsada. May mga nagdarasal kapag napapadaan siya. May ilan namang tahimik lang na nagmamasid, hindi alam kung kaawaan o katakutan siya. Si Mateo ay halos hindi na lumabas ng bahay. Sa loob, tahimik siyang nakaupo sa harap ng kulungan ni Sombra. Sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang dating pagmamalaki sa bawat panalo. Ang nararamdaman niya ngayon ay bigat. Bigat ng desisyong matagal na niyang iniiwasan. Sa kanyang isip, paulit-ulit na umuukit ang mga salita ng matandang babae. Darating ang oras na kailangan mong pumili. Alam niyang dumating na ang oras na iyon. Isang hapon, may kumatok sa kanyang pinto. Nang buksan niya, nandoon ang albularyo. Tahimik ang matanda, ngunit malinaw ang layunin. "Mateo," sabi nito, "hindi na pwedeng magpatuloy ang ganito. Lumalala ang gabi, lumalakas ang sumpa. At kung hindi mo ito haharapin, may masasaktan." Napayuko si Mateo. "Alam ko. May paraan," dagdag ng albularyo. "Ngunit kailangan mong isuko ang pinagmulan ng lakas." Tumingin si Mateo sa kulungan ni Sombra. Tahimik ang manok, ngunit ang presensya nito ay tila mas mabigat kaysa dati. Parang alam nito ang pinag-uusapan. Parang alam nito ang paparating na desisyon. "Kung gagawin ko yon," mahinang sabi ni Mateo. "Matatapos ba ito?" "Hindi agad," sagot ng matanda. "Ngunit iyon ang simula. Kung hindi mo bibitawan, tuluyan kang mawawala." Tahimik ang bahay. Tanging ang mahinang pagaspas ng pakpak ni Sombra ang maririnig. Kinagabihan, nagtipon ang ilang matatanda sa baryo sa may kakahuyan, kasama si Mateo. Hindi na siya tumanggi, hindi na siya nagtago. Alam niyang kailangan niyang harapin ang katotohanan. Sa gitna ng kakahuyan, sa ilalim ng punong balete kung saan niya unang nakita ang matandang babae, naghanda ang albularyo. May dala itong mga kandila, asin
at mga halamang panglinis. Tahimik ang lahat, walang nagsasalita. Dahan-dahang inilabas ni Mateo si Sombra mula sa kulungan. Sa liwanag ng buwan, mas malinaw ang kakaibang anyo ng manok. Ang balahibo nitong maitim ay tila sumisipsip ng liwanag. Ang mga mata nito ay mapula, parang may sariling buhay. Nagkatinginan sila ni Mateo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lahat ng panalo, lahat ng pera, lahat ng pagangat na dinala ng manok na ito. Ngunit kasabay din noon ang bawat gabing nawawala siya sa sarili. Bawat takot ng baryo, bawat dugong hindi niya ginustong kunin. Patawad, bulong niya. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila nakikinig. Inilapag niya si Sombra sa gitna ng bilog na asin. Umusal ng dasal ang albularyo. Mabigat ang bawat salita. Mabagal. Matatag. Habang tumatagal, naramdaman ni Mateo ang kakaibang sakit sa kanyang dibdib. Parang may hinihila palabas. Parang may ugnayang napuputol. Napahawak siya sa lupa. Naramdaman niyang umiinit ang kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali. Ngunit hindi tulad ng dati. May kakaibang gaan sa gitna ng sakit. Sa gitna ng ritual, may malamig na hangin na dumaan. Ang mga kandila ay kumislap. Sa isang iglap, naramdaman ni Mateo na parang may aninong umalis sa kanyang likod. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Dahan-dahang bumagsak si Mateo sa lupa, hinihingal. Ramdam niya ang pagod. Isang pagod na hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Lumipas ang ilang sandali bago siya nakabangon. Tumingin siya sa paligid. Ang hangin ay tila mas magaan. Ang gabi ay mas tahimik. Ngunit alam niyang hindi pa tapos. Ang sumpa ay hindi agad nawawala. Ang gabi ay patuloy na may anino at ang baryo ay hindi agad makakalimot. Pagbalik niya sa bahay, tahimik siyang umupo sa harap ng bakanting kulungan. Wala na si Sombra. Wala na ang dating pinagmumulan ng kanyang panalo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ramdam niya ang kakaibang katahimikan sa loob. Hindi pa ganap na kapayapaan, ngunit hindi na rin kasing bigat ng dati. Sa labas, may mga taong tahimik na nagmamasid sa kanyang bahay. Hindi pa rin sila kampante. Hindi pa rin nila alam kung tapos na ang bangungot. At si Mateo, sa gitna ng katahimikan, alam na ang huling laban ay hindi sa sabungan, kundi sa loob ng kanyang sarili. Ang huling panalo ay hindi pera o pangalan, kundi ang pagbabalik ng kanyang pagkatao, kung kaya pa niyang makamit iyon. Dumating ang umaga na tila iba sa lahat ng nagdaan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagising si Mateo na hindi mabigat ang kanyang katawan. Wala ang matinding init sa kanyang dugo. Wala ang gutom na gumigising sa kanya tuwing hating gabi. Tahimik ang kanyang paghinga at ang kanyang isip ay malinaw. Umupo siya sa gilid ng higaan at tumingin sa bintana. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumasok sa kanyang bahay. Hindi na ito nakasisilaw o nakakabahala. Sa halip, may dala itong kakaibang gaan. Sa sulok ng bahay, naroon ang bakanting kulungan ni Sombra. Sa tuwing tinitingnan niya iyon, may kirot pa rin sa kanyang dibdib. Hindi lamang dahil sa pagkawala ng manok, kundi dahil sa lahat ng nangyari. Ang bawat panalo, ang bawat gabi ng pagdurusa, ang bawat takot na idinulot niya sa baryo. Ngunit alam niyang iyon ang kapalit upang mabawi ang sarili. Lumabas siya ng bahay ng dahan-dahan. Sa baryo, may mga taong gumagawa na ng kani-kanilang gawain. May nagwawalis, may nagdidilig ng halaman, may nag-aayos ng bakuran. Nang makita siya ng ilan, napahinto sila. Hindi pa rin nawawala ang pag-iingat sa kanilang mga mata. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang naglakad patungo sa poso upang maghilamos. Ramdam niya ang mga titik, ngunit hindi siya umiwas. Sa unang pagkakataon, handa siyang harapin ang mga iyon.
Lumipas ang ilang araw na walang kakaibang nangyari sa gabi. Walang nawawalang hayop, walang bakas ng dugo. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit ang alaala ay nanatili. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng bakuran, may lumapit na matandang babae, ang albularyo. "Kamusta ka na?" tanong nito. "Mas magaan," sagot ni Mateo. "Hindi pa rin ganap pero mas tahimik na." Tumango ang matanda. "Ang mga sumpa ay may bakas kahit matapos. Ngunit kung patuloy kang lalaban, hindi ka na muling malulunod." Tahimik si Mateo. "Maraming nasaktan dahil sa akin. Ngunit pinili mong huminto," sagot ng matanda. "Hindi lahat ay may lakas ng loob na gawin iyon." Lumipas ang mga linggo. Unti-unting nabawasan ang takot ng baryo. May ilan pa ring nagdududa, ngunit may ilan ding nagsimulang bumati muli. Hindi na tulad ng dati ang pakikitungo nila, ngunit may bahagyang pagbabalik ng pagtanggap. Si Mateo ay hindi na bumalik sa sabungan. Ibinenta niya ang natitirang mga gamit. Pinili niyang magtrabaho sa bukid at mamuhay ng tahimik. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya ang pagbabalik ng sarili. Ang pagiging tao na matagal niyang nawala. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, tinitingnan ng buwan, may bahagyang kaba pa rin sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung tuluyan nang nawala ang sumpa. May mga gabing nararamdaman pa rin niya ang malamig na hangin. May mga gabing may alaala ng gutom. Ngunit hindi na iyon kasing lakas. Hindi na iyon kasing dilim. Huminga siya ng malalim at pumikit. Sa loob niya, may katahimikan na matagal niyang hinanap. Hindi na siya ang sabongerong uhaw sa panalo. Hindi na siya ang nilalang ng gabi. Isa na lamang siyang tao na may dalang alaala ng dilim at aral na hindi kailanman mawawala. Sa baryo, unti-unting nagpatuloy ang buhay. Ang mga manok ay muling tumilaok sa umaga. Ang mga tao ay muling nagtipon sa mga gawain. Ang takot ay napalitan ng pag-iingat at ang pag-iingat ay napalitan ng paghilom. Si Mateo ay nanatiling tahimik sa gilid ng baryo, pinipiling mamuhay ng payapa. Hindi niya alam kung kailan tuluyang mawawala ang anino ng nakaraan. Ngunit alam niyang may kapangyarihan siyang pumili, araw-araw, gabi-gabi. At sa bawat pagsikat ng araw, pinipili niyang manatiling tao. Dito nagtatapos ang kwento ng sabonggerong naging aswang. Isang kwento ng tukso, kapalit at pagbabalik. Isang paalala na ang tunay na panalo ay hindi nasusukat sa laban, kundi sa kakayahang piliin ang liwanag kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Wakas.